Taon ganito na gagawin natin tuwing birthday. Actually, ginaya ko yung aking ama eh. Pag-birthday niya, siyempre gusto ng lahat na magkaroon ng malaking party, ganyan-ganyan. Ang ginagawa niya, ang naging ugali niya, ililipad siya, tapos basta paglalanding na lang kung saan, tapos doon sa makiki-birthday. Kaya sinabi, nung nagpaplano nga kami, sinasabi lang may mga area pa na hindi pa nakauwi yung mga evacuees. Eh sabi ko, doon na lang tayo magpag-birthday, magpakain tayo ng konti, may konti naman. Tapos kung may kailangan pa sila, dali natin. Eh nung sa ganun, talagang happy birthday ang mga. May regalo pa bang hihingiin ng isang Bongbong Marcos? Ako, yun na nga, yung hihingin ko lang na tuloy-tuloy nga ang pagtrabaho, tuloy-tuloy na yung ating pagdudot ng pagdala ng serbisyo sa tama. Yun lang naman ang naging dahilan nitong lahat. Yan ang aking laging inisip. Next time may namumulo daw po din tayo. Ibang mga senators po na inay, how about you? Ako, wala naman kami namamalaya na ganong klaseng kudeta. Pero satisfied naman kayo sir kay SP? Oh, very much so. Nakita naman natin, how can you not be satisfied kung maalala ninyo yung performance sa impeachment. At saka, siguro kasi hindi nyo mga naririnig yung mga diskusyon namin pagka mga focus. Eh talagang siya pa rin ang pinakamagaling na nakita kong leader ng Senado. I filed the committee report yesterday. The committee report, nagkaroon ng compromise. At itong bagong compromise, imbis na dalawang distrito ang ihihiwalay, isa na lang ang ihihiwalay. Ito, pumayag na lahat. Pumayag na the proponents from Kamsul, yung mga congressman ng Kamsul. Tapos yung kumukontra noon, yung governor at saka isang congressman. Pinagsama-sama namin at nakahanap kami ng compromise. So pumayag na silang lahat. Kaya nung pumayag naman silang lahat, sinulat ko na kagad yung committee report, pinaikot ko na kahapon, at bago ako umalis ng Senado kahapon, na-file. Ano yung pati si Governor Villafuerte, pumayag na rin doon sa Oo, pumayag na rin. Sabi niyo lang, mga detalya, medyo sana, sabi niya gusto niyang paabutin ng gano'n. Gusto niya yung plebiscite, para bigyan daw siya ng panahon, mas maraming oras. So, titignan natin, nasa COMELEC na yan eh. So, ang gagawin namin, susulat namin, palagay ko, papasa naman sa Senado. Pagkatapos yan, kung meron silang mga ibang detalye, kailangan nilang pag-usapan yan sa COMELEC when they will conduct the plebiscite, paano yung mga filing ng mga official ng bagong probinsya, lahat yun. It depends on the COMELEC. Sir, clarify lang, 4th district yung... I think 4th district yung partido, basta yung distrito ni Congressman Fontebella. Sir, anong possible implication ng the president signing of this administrative order? Alam mo, ang katotohanan, wala naman talaga nagbago dun sa administrative order na yun. It's just the name. We stopped calling it the South China Sea and we start calling it the West Philippine Sea. Matagal na natin tinatawag na West Philippine Sea dahil yun naman talaga ang para sa atin. Para nga sa claim natin. But lahat ng claim natin, alam nyo, panahon pa ng father ko, nandiyan na yung mga claim na yun. Yung mga kabila, hindi lang yung sa Pilipinas, yung China, yung Vietnam, yung lahat ng mga iba, Malaysia, Indonesia, lahat ng mga claim, nandiyan na lahat. Wala naman nagbabago dyan eh. So kahit palitan mo yung pangalan sa mga papeles, sa mga dokumento, sa mga official correspondence, the fact of the matter is the claims have not changed from both sides, from the Philippines. Unang-una, yung mga nangyari sa nakaraang ilang buwan, hindi naman nakakatulong yan sa pag-resolution nitong problema nito eh. Hindi naman mariresolve yan sa panataglit yung naghaharapan yung mga barko. Mangyayari lamang yan, maayos lang yan. Kung mag-uusap tayo sa China at talagang upuan natin yung problema at sabihin na anong gagawin natin dito. And usually we come to some kind of bilateral agreement. Yun naman ang hinihingi nila. At sa akin palagay, tama rin naman at hindi nga makukuha itong, hindi natin mahanap ang solusyon kung hindi sa China at saka sa Pilipinas. Kung magsasama pa tayo ng mga ibang bansa, mas lalo magiging magulo at baka hindi na natin mapag-usapan ng mabuti kung ano ba talaga yung ano pa talaga ninanais ng magkapila ng China at saka ng Pilipinas. Nasaan ka sa 986? Sa 986 sa RH. Maliwanag naman ako, pro-RH pa. Matagal na ako pro-RH. In fact, the next week, yung period of interpolation,
magpaplano nga kami paano. Then, after the interpolation, nasa ano pa na tayo, already in amendments. So next week, we start the period of amendments. So yung mga individual amendments, ay papatulong sa Senator Pia. So, yun ang gagawin natin. Nahahabol siya before the Which one? Boto? Yung boto sa Senado, palagay ko makakapul before the adjournment. Pero yung actual na pagpasa ng bill, unang-una hindi natin alam kung anong mangyayari sa House. Tinatanong ko sa mga congressman, hindi nila masabi. Actually, sa Senado rin, ang daming headcount pero walang nakakatiyak eh. Correct. So, we will only find out pagka magbotohan na talaga. Ay, sir, ilan ba yung headcount mo ngayon? Hindi, sinusubukan ko nga mag-headcount. Yung mga iba, hindi nagsasabi. So, hindi, wala akong makontrap na Okay. O, tanong mo na. Sure lang yung headcount. Hindi nga nakasabi. Yun lang. Thank you, sir.